Magandang araw mga ka-solar. So muli nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. So eto mga ka-solar, habang nagte-test tayo ng battery doon ay pwede na nating isabay itong battery na Hi-G 120. Ayan. At itong tester natin na ito ay 10 amperes lang. Pero okay lang kasi Hi-G 120 naman to, ibig sabihin 120 ampere hours. Susubukan din natin dito sa 120 ampere hours na to kung makukuha niya talaga yung capacity. At isa-set muna natin ang ating tester. I-on natin dito sa likod. Ayan. At syempre yung battery i-on din natin. So medyo mataas-taas, So ayan, naka-on na yung battery. So ang starting voltage natin mga ka-solar ay 57.39. Tataas natin yung ating cut-off voltage. Ayan, so ilalagay natin sa 44. Ayan, so 44 volts. At syempre 10 amperes lang kasi yan lang ang kaya niya na rating. Okay. Yung DSC, ibig sabihin discharge yan. At balik tayo dun sa menu. So dito, dito mga ka-solar, yung runtime kagaya nung sa una nating na-test, ito yung makikita natin kung gaano katagal yung pagte-test natin. At sa tansya natin, dahil 10 amperes nga yung gamit natin, at itong battery na ito na Hi-G ay 120, so yung 120 over 10 tayo ay aabot ng 12 hours. At baka abutin tayo ng hating gabi ngayon. At dito natin makikita yung ampere hours niyan, yung capacity, kung ilan ang aabutin. At ito, observe nyo rin itong voltage na to, itong starting voltage natin ay bababa ng bababa yan. At dito natin makikita yung 10 amperes. So start na natin. Ayan. So nagsimula na. Medyo hindi masyadong malakas ang tunog nito kasi isa lang ang fan. So ayan, at nababawasan na. So babalikan natin mga ka-solar. So yun, balikan natin itong Hi-G. Balikan natin ang testing, Ayan, at so ayan mga ka-solar, nasa 53.6 ang voltage at tuloy-tuloy tayo, 20 amperes ang capacity sa ngayon. At kung makikita nyo mga ka-solar, nasa 2 hours na. 2 hours na yung runtime sa pagdi-discharge. At 10 amperes pa rin yung ating gamit. So 53 volts, hintayin natin at ng siguro mga 10 hours pa, 10 oras pa hintayin natin dito sa Hi-G 120 ampere hours na battery capacity testing. So ayun, balik ulit tayo sa Hi-G. Medyo mainit na. Tingnan natin yung capacity. Ayan, nasa 53.45 pa yung charge ng battery. At medyo matagal-tagal pa yan. Kasi 3 hours and 47 minutes pa lang ang runtime natin. At ang ating kasalukuyang capacity na nasusukat ay 37.99. So medyo matagal pa ito. Siguro bibilang pa tayo ng mga 8 oras. At sigurado nito, aabot tayo ng alas 12 ng gabi. So muli tayo nagbabalik dito sa Hi-G na battery na tinetest natin. At sa ngayon ay nasa 52.66 ang voltage. At ang current capacity natin ay nasa 87.84. At tumatakbo na yung discharging natin ng 8 hours and 47 minutes. At babalik tayo mamaya. So
ayan, check ulit tayo mga kasolar. At heto, wala pa sa nominal voltage pero nasa 94 na, no? 94 ampere hours na. At ang runtime natin ay nasa 9 hours and 28 minutes. So medyo malapit na itong matapos, kasi sabi ko nga yung 120 ampere hours ay dapat nasa 12 hours yun. Meron pa tayong runtime na natitira, no, na halos sa 3 oras. Okay, so babalik tayo. So muli mga kasolar, tayo nagbabalik. At eto nga, mukhang maganda ang nagiging discharging ng Hi-G 120. Dahil sa ngayon, kung mapapansin ninyo, naka 104.6 yung capacity. 10 hours 28 minutes. At kung pagbabasehan natin yung voltage, wala pa yan sa nominal voltage na 51.2. So parang nakikita ko na makukuha niya yung 120 ampere hours, dahil sa ngayon ay naka 104 na yan. So babalikan natin mamaya mga kasolar. Ayan, balik ulit tayo sa Hi-G na tinetest natin. At naka 111 na yung mismong capacity. Ayan, at yung nominal voltage niya ay malapit na maabot 51.2. So sa ngayon ay 51.5 pa lang. At yung oras natin mga kasolar, nasa 11 hours na. 11 hours and 9 minutes. So babantayan natin ito mamaya pagdating ng 48, kasi mabilis na yan bumaba. At makikita natin yung pinakamababa na voltage na nakaset sa mismong BMS nito. At yun na yung magka-cut off para mag-stop na at mag-zero yung amperahe. At medyo mainit na nga itong ating tester. So balik tayo maya maya. So eto mga kasolar, balikan uli natin at bantayan natin yung tapat ng DSC. Yan yung discharge, at indication din yan na yan yung capacity. Kung mapapansin nyo, nasa 119.8 at ngayon ay 119.9 na ibig sabihin ay almost 120 ampere hours na. So iyan na yung nababasa niya na capacity mula kanina pang umaga, nung sinimulan natin ang pagdi-discharge, at umaabot na nga tayo ng 11 hours and 59 minutes na halos maglalabindalawang oras na tayong nag-discharge nito. Ayan mga kasolar, nag 120 ampere hours na nga at marami pang natitira. So pasok na pasok doon sa rated capacity na 120. So kung ganito ang battery mga kasolar, ito ay isang indikasyon na talagang maganda yung battery, maganda yung cells, kasi lumalampas na doon sa mismong rated power. At nung binuksan nga natin itong cells na ito ay maganda pa yung cells na yan, dahil bagong-bago at naka QR code pa. Kaya nasabi ko dun sa unang video nito, sa first part ng Hi-G 120, na sulit ka sa ganitong klase ng battery na bibili mo, dahil unang-una lampas ito dun sa 100 ampere hours na makakatapat nito na battery sa market. At yung presyo niya ay mas mababa kumpara dun sa mga 100 ampere hours na rated capacity ng mga battery. At ayan nga, tuloy-tuloy lang nating obserbahan, tuloy-tuloy lang nating panoorin
at hanggang sa maubos yung charge niya at mag-cut off sa low voltage. So ayun mga kasolar, ano, mukhang lalampas pa ng 122 ampere hours kasi sa ngayon ay may 121.8 na at ang charge ng battery ay nasa 49.1. Medyo malayo pa sa cut-off voltage. So hintayin lang natin ano na talagang discharge, no, based dun sa low voltage sa disconnect, at nang makita natin yung talagang full capacity dito sa 121, ayan, magwa 122 na nga. Hintayin natin na mag 122 ampere hours. So ayun na nga mga kasolar, ano, nag 122 na, 122 ampere hours na ang ating battery na to. At ang time natin nasa 12 hours na and 11 minutes. At mamaya pag umabot ng 47 yan, mabilis ng bababayan hanggang sa matapos. Ito nga at malapit nang matapos, ano, nasa 46.4 na. So ito na nga, nasa 45.8 na tayo at halos magwa 125 na yung capacity. So sa ngayon ay nasa 45.7. So observe lang natin, ayan, at 45.5 na. So nasa 12 hours and 29 minutes ang runtime, ano. So yun, 125 ampere hours na. So tuloy-tuloy lang natin, bumababa na ng mabilis. So tingnan natin kung hanggang saan na nga itatagal talaga. So malapit na sa 44, ayun, nag 44.98 na at pababa na nga ito ng pababa hanggang sa mag 44, ano, kung saan talaga siya magi-stop base dun sa LBD. Although may sinet naman tayo dito 44, titingnan natin kung lalampas pa yan dyan. So tuloy-tuloy lang tayo at mukhang malapit nang mag stop, pero sa ngayon 125.3 ang ampere hours natin, ano. So ayan, tuloy-tuloy pa rin. Ayun, natapos tayo, no? Natapos tayo sa 44, nag-cut off tayo ng 44. At ito yung makikita natin dyan, ano? 44 yung low voltage natin, ano, yung pinakamababa. At makikita naman natin dito 125.4 ang pinakamataas na
capacity. So okay na tayo dyan. At pansamantala mga ka-solar, tayo muna ay magpapaalam na. At maraming salamat sa panonood. At usap tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, ang inyong ka-solar, si Solarens.